Ka-farmer, ikaw ba ay may kalamansi? Kumusta ang bunga ng iyong kalamansi? Tuloy-tuloy ba ang kanyang pagbunga? Well, kung hindi tuloy-tuloy at tinatanong mo kung paano magkaroon ng kalamansi na tuloy-tuloy ang bunga, sa video na to ay ibabahagi ng isa ating kasamang farmer na may malapad na kalamansian ang kanyang strategy kung paano nagkakaroon ng maraming bunga ang kanyang kalamansi sa buong taon. Pero bago yan, bago natin simulan ang ating video, kung baguhan ka sa aking channel, in-encourage kita na mag-subscribe. Gumagawa tayo ng mga video about sa mga gulayan, sa mga prutas, about sa agrikultura. At kapag nagustuhan mo naman, ka-farmer, yung ating video, makiki-like na rin. At share na rin sa ating mga kasamang farmer. Maraming salamat. Gaya nga nang nabanggit ko noong una, ano nga ba ang mga paraan upang magkaroon ng tuloy-tuloy na bunga ang ating markot na kalamansi? Take note mga ka-farmer, ang pag-uusapan natin dito ay tungkol sa markot na kalamansi. Unang-una ay isi-share natin sa inyo yung kanyang shinare sa atin na paano ang kanyang pagtatanim, paano ang kanyang pag-aalaga, sa kanyang pag-aabuno, sa kanyang pagpapatubig, at kung magkano naman ang kanyang kinikita. So dito napasyalan ko ang kanilang lugar ay nakita ko na ang kanilang kalamansi, ang kanyang bunga ay sagad hanggang sa kanyang puno. Kaya dito nagsimula na akong magtanong-tanong sa kanya kung ano ang kanyang sikreto. Kaya binahagi niya, ang una ay sa pagtatanim. Ang distansya ng kanyang pagtatanim ay 3 by 3 meters. Okay, katulad ng ina-advise natin mga ka-farmer, 3 by 3 ay maganda. Pero mga ka-farmer, putulin ko muna yung aking pagpapaliwanag. Sabi nila yung markot na kalamansi daw ay hindi tatagal at mamamatay kaagad. Pero take note mga ka-farmer, dito sa kanyang kalamansi, ito ang kanyang kalamansi ay malapit ng mag-siyam na taon at napakalalaki na ng kanyang mga sanga. Pero hanggang ngayon mga ka-farmer, buhay pa rin. Kaya gusto kong tuldukan yung sinasabi nila na mamamatay yung markot na kalamansi, hindi tatagal. Hindi totoo yan mga ka-farmer. Yan ay depende sa pag-aalaga ninyo. Okay, tuloy natin. Sa kanyang distansya ay 3 by 3 meters. Pero meron siyang area mga farmer na yung pinakadaanan na nag-iwan siya ng 4 meters yung layo ng bawat puno. Okay, yun ang kanyang pinakasentro ng daanan. Ang kanyang kalamansi dito sa site na napuntahan ko ay 100 mga ka-farmer. Pero doon sa kabilang bundok meron pa siyang area na mas malapad. Okay. So dito, bago siya magtatanim mga ka-farmer, ang puno ng kalamansi na kanyang tataniman ay nilalagyan niya ng compost. At good thing pa dito sa kanyang tinaniman ng kalamansi na to ay dating rice mill at yung upa ng palay ay nabulok na at sakto dito siya nagtanim kaya matabang mataba yung lupa. Organic mga ka-farmer yung dating. Okay? Ngayon, pag naitanim niya na, ang susunod niyang gagawin ay aalagaan. Ang kanyang ginagamit na abono, mga ka-farmer, ay 14-14 at saka yung 16-20-0. Ang kanyang pag-aabono ay binubungkal yung paikot ng puno ng kalamansi. Tinanong ko nga sa kanya, paano yan, napuputol yung mga ugat? Ang sabi niya, mas maganda daw yun kasi nagkakaroon ng panibagong ugat at yun yung mag-a-absorb ng mga nutrients na kanilang ilalagay, mga abono. One time pa nga mga ka-farmer, para mas mabilisan yung kanilang pagko-cultivate ay gumagamit sila ng araro. Inaararo nila sa pagitan ng dalawang puno. Pero hindi naman masyadong malapit sa kanyang puno. Siguro mga tumitira sila ng 1 meter pa mula sa pagitan ng bawat puno. Okay. Pangalawa, dating ng tag-init, kailangan tuloy-tuloy pa rin ang bunga. Ano ang kanilang sikreto, mga ka-farmer? Kailangan daw ang markot na kalamansi ay lagi mong didiligan, lalo na pag sa panahon ng tag-init. Kaya ang kanilang ginagawa, halos nagdidilig sila ng 2 hanggang 3 bisis sa loob ng 1 linggo tuwing tag-init. At yun ang dahilan kung bakit kahit tag-init, tuloy-tuloy ang bunga ng kanilang kalamansi. Dito sa kanilang kalamansi, nakita ko na may pipitasin, may namumulaklak at mayroon ng susunod na pipitasin. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang harvesting. Yun lang mga ka-farmer ha.
kailangan ng markot na kalamansi yung tubig pagdating ng tag-init. Kaya dapat tuloy-tuloy. Kaya dito gumagamit sila dito ng kanilang water pump. Pinapump nila yung mga puno ng kanilang markot na kalamansi. At mga ka-farmer, dadako na nga tayo kung magkano ang kanilang kinikita. Dito mga ka-farmer, katulad na banggit ko, sa 100 na puno ng kalamansi, nagsimula muna sila sa kukunti lang yung kanilang harvest. Habang lumalaki ang kanilang markot na kalamansi, ay lumalaki rin yung kanilang harvest sapagkat mas maraming sanga, mas maraming bunga. Kaya nitong mga nakaraan, nasubukan nila sa 100 puno ng kalamansi, ay kaya nilang mag-harvest ng sobra 100 kilo bawat 3 araw. Kasi yung isang puno mga ka-farmer nga naman, ay kaya mong pitasin yung 1 kilo sa isang puno. Kasi sinubukan naming bilangin, yung 1 kilo ay pumapatak lang sa 70 piraso. 70 piraso mga ka-farmer, 1 kilo na yon. At yung 1 kilo, ang bili sa kanila ay 50 pesos. So kung nakaharvest sila ng 100 kilos times 50 pesos bawat kilo equals 5,000 sa 3 araw lang. Take note mga ka-farmer, naghihintay ka lang ng bunga at bibigyan ka ng tuloy-tuloy na bunga. Ang gagawin mo lang, kailangan mong alagaan, ingatan ang puno ng iyong kalamansi. Mga ka-farmer, ito ay isang napakagandang pagkakakitaan. Napag-usapan nga namin, kinumpare namin yung gulay at saka nitong kalamansi. Although ang advantage ng gulay, syempre, pagdating lang ng 3 buwan, ay pwede ka ng tuloy-tuloy na pag-harvest. Pero may mga gulay naman na pag natapos mo ng ma-harvest, magtatanim ka panibago. Samantalang itong markot na kalamansi, pag nagsimula kang mag-harvest, alagaan mo lang yan habang buhay. Isipin mo mga ka-farmer, ito ay 9 years na nila na pinagkakakitaan ng kanyang pamilya. Ito lang yung site na to. Mayroon pa silang ibang site. Ngayon ang tanong nyo mga ka-farmer, gumagamit ba sila ng pang-spray? Opo mga ka-farmer, gumagamit sila ng pang-spray, lalong-lalo pa sa damo sa ilalim. So kailangan, ang sabi nila, dapat laging malinis yung ilalim at dapat ay inisprayan nila ng mga herbicide katulad ng garab para malinis daw yung ilalim. At kapag malinis daw yung ilalim, doon kasi inaabunuan nila sa ilalim. Yung abuno ay mapupunta lang sa kalamansi. Kaya nga sa dito mga ka-farmer, sa sobrang taba ng kanilang kalamansi ay talagang ang laki na. Ngayon, kapag pipitas na sila, yung pitas nila simula sa baba hanggang sa taas. Pagdating na sa taas, meron silang ginagamit dito na patungan. Umaakyat sila sa may hagdanan. Sinubukan ko rin umakyat sa hagdanan. Medyo mataas nga yung kalamansi. Maabot na siguro mga ka-farmer yung kalamansi na mga 6 meters yung abot ng kalamansi. Talagang malaki na. At yung 3x3 mga ka-farmer ay talagang bumabanggaan na yung kanilang sanga. So, pwede naman siguro mga ka-farmer kung talagang yung gusto nyo ay distansya talaga ng kalamansi. Pwede naman siguro yung 4 meters. Pero medyo pagdating ng 8 years, bago pa lang sila magsasalubong. So, hindi ko lang alam sa inyo kung nasasayang kayo sa space. Kung nasasayang naman tayo sa space, pwede naman siguro nating i-intercrop yan ng pinya. Okay? So, maraming salamat mga ka-farmer sa inyong pagpanood. Ulitin ko ang kanyang mga step na ginagamit. Unang-una, dapat sa pagtanim mo pa lang ng yung markot na kalamansi, dapat lagyan mo kaagad ng mga compost sa iyong tataniman. Kung huhukayan mo yan, lagyan mo kaagad ng tawag yan, pinaka-pundasyon niya sa ilalim ng mga pataba. Pangalawa, wag mong pakukulangan talaga sa tubig. Kailangan lagi ring may abuno. Yung kanilang pag-aabuno ay pinapaikot lang nila doon sa puno kung saan nila binungkal yung lupa. At siyempre, kapag nagawa mo ang lahat ng yan, ingatan at hindi na rin sila gumagamit ng mga pang-spray para sa mga hayop. Mga farmer, sigurado yung kita dito. I hope nagustuhan mo yung video na to. I hope mayroon kang natutunan sa video na to. At ang pinaka-importante, I hope na-encourage kita na magtanim ng markot na kalamansi. At hindi lang magtanim ng markot na kalamansi, magtanim ng
alin mang mga prutas na pwede nating mapagkakitaan. So, ka-farmer, happy farming. Pagpatuloy mo lang yan yung pagtatanim ng mga halaman at balang araw magha-harvest ka ng prutas ng iyong pinaghirapan. Maraming salamat mga ka-farmer at sa muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat.